bagong pananaw. Sa mapagpalayang umaga Pilipinas, Diyos marhay na aldaw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umatikibo at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka. Ang ating kaugnay School on the Air on Organic Agriculture dito sa probinsya ng Camarines Norte. The Gateway to Bicolandia. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, ATI Bicol, sa pagkikipagtulungan natin sa Camarines Norte, Provincial Local Government Unit at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 12 munisipyo. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impila ng radyo dito sa Camarines Norte, DWEN 100.5 Cool Radio tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Isang oras po tayo magsama-sama sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan. At sabay-sabay na matututo sa pamamarang organiko. Gandang buhay sa ating 500 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 12 munisipyo dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. Magandang araw, bayan ng Basod, Kapalonga, Daet, Jose Panganiban, Labo, Mercedes, Paracale, San Lorenzo, San Vicente, Santa Elena, Talisay at Pinsons. Ngayon pa lang po ay kami taus-pusong nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarbay Channel, at FB page ng ATI Bicol at syempre sa FB page din ng DWEN 100.5 FM, ang ating partner radio station dito sa probinsya ng Camarines Norte. Ngayong araw ng linggo ay tatalakayin po natin ang paksang Raising Organic Hogs. Makakasama po natin upang upang talakayin ang ating paksa ngayong umaga, ang mahusay at masipag na Provincial Livestock and Poultry Program Coordinator ng CAMSUR at NC2 holder on Organic Agriculture, Ma'am Tess Brascia. Magandang umaga, Ma'am Tess. Magandang umaga sa ating mga participants sa Organic Agriculture. Ngayon, pupunta po tayo ngayon sa isang component ng pag-aaral natin, yung paano ipoproduce ang hog. Yung kung baga pupunta na tayo sa basic, di ba nasanay tayo dun sa commercial. Ngayon, pupunta na tayo dun sa back to basic nga kung tawagin natin. Ngayon, ito na po yung ang organic agriculture o yung organic hog raising sinasabing bumabalik tayo sa original. Kumbaga noon, ang ating mga hayop ay kung hindi naman naka-tethered o nakatali lamang sa ating mga kahoy o kaya naman nasa paligid lang natin sa backyard. Kaya yun. Patungo tayo doon para kasi isa sa mga nagkakontribute ng pollution ay yung ini-emit na methane or ammonia na galing doon sa mga waste ng ating baboy. Kaya sa ay para maituro natin ito sa ating mga mag-aalaga ng ating hayop. Kaya po, tayo ay ating pag-aaral ito para maging tayo isang competent o technically expert sa pag-aalaga ng ating baboy. Ngayon, ano ang sinasabing nating natural and organic way na pag-aalaga ng ating baboy? Ito ay nangangahulugan na ang ating pag-aalaga ay wala na silang manaamoy na masama. Yung parang napaka sa ilong, di ba? Nung pag-commercial na paraan ng ating pag-aalaga ay napaka masyadong, kung baga malayo pa ay malapit na, na aamoy kaagad natin yung masamang amoy. Isa to sa mga na kailangan nating maiwasan kung tayo may
ay mag-aalaga ng organic hog. Isa pa ay no bait o kumbaga hindi na natin kailangan na paliguan. Yung mga baboy natin ito ay hindi na natin papaliguan. Kaya isa rin ito ay makakabawas sa mga sa labor o sa pagtrabaho sa pag-alaga ng ating hayop. Then, isa pa sa pag-organic hog raising o pag-produce ng ating organic hogs ay hindi na tayo bibili ng commercially prepared feeds. Ano po? Kumbaga tayo mismo ang maggagawa ng ating feeds na ipapakain sa ating mga alagang hayop. Ano-ano ito? Halimbawa may kayo, tinanim na palay, may tinanim kayong mais, may yung kopras, di ba? Yung yung copra meal, doon galing yan, yun. Yung raw materials ay mga galing na sa ating backyard o sa ating mga tinanim. Then, yun ay dadagdagan natin ng ating mga forages o high protein legumes. Mamaya po sa ating pag-aaral ay makita na ano-ano yun. Ano po, sa later part ng ating pag-aaral. Malalaman natin kung ano yung mga ingredients na kailangang idagdag natin o gawin natin. Ano po? Isa pa, ang napakahalaga ay yung walang chemicals. Sa sinasabi natin walang chemicals, yung yung feeds na yun ay because of fermentation, hindi na tayo maglalagay ng mga sintetikong antibiotics kasi yung mga halaman na ating itatanim at siyang gagawin natin feed ingredients ay mayroong naturalesa o kumbaga inyan na mayroon na siyang talagang mga antibiotics or nagpiprevent para magkasakit ang ating mga hayop, saka mayroon pa silang vitamins and minerals na vital para sila ay lumaki na malusog at kaaya-aya. Ano po? Then, isa pa ay ito ay walang artificial growth hormones na gamit. Ano po? Yung growth hormones na sinasabi natin ay yung mga sintetiko na ililalagay nila sa ating mga commercial feeds kaya minsan masyadong malakas o mabilis ang paglaki ng ating mga alaga. Samantalang dito sa organic hog raising ay walang sintetiko o walang commercial o synthetic artificial growth hormone. Yung growth hormone na makukuha nila ay doon lang sa natural o sa mga forages, sa high legume proteins. High protein legumes, I should say. Ano po? Yun. Yung halimbawa, yung trichantera, madre de agua, na tinatawag natin madre de agua, madre de cacao, indigofera, lamentia, marami po. Mulberry, isa pa rin yun, na magkakaroon tayo ng mga natural vitamins and minerals na makukuha natin sa mga halamang yan. Ngayon, ang pupunta ano ba ang indigenous na materials? Ano ba ang ating mga gagamitin sa ating paggawa ng pabahay? Isa sa mga napakahalagang parte ng paghahayupan ay yung pabahay. Ang pabahay kasi ay parang binigbigyan mo rin ng matiwasay o mahimbing na pagtulog ang ating mga hayop. Tulad din ng tao, kailangan sila ay matulog ng mahimbing. Kaya mahalaga yun. Yung housing ay para hindi sila ulanan o sobrang mainitan. Saka isa pa rin yun para hindi siya nakawin. Isa pa yun sa mga objectives kung bakit lalagyan natin siya ng pabahay. Yun. Isa yun sa napakahalagang contribution ng pabahay o yung housing ng ating babuyan. Halimbawa naman, kung 'di ba doon sa commercial raising, masyadong yung flooring o your beddings ay konkreto. Dito ay gagawa tayo ng beddings na gagamitin ay mga natural materials.
Kaya sabi nga natin, yung piggery house ay gagamit ng indigenous materials. Ano po? Ano-ano itong mga indigenous materials? Yan. Yung beddings ay gagamit ng rice hulls, yung soil, sawdust, yung galing sa lumber, yung coconut husk, dried leaves, and rice stalks. Ito yung beddings. Pero yung nila, kadalasan yung wallings, pwede rin gumamit tayo ng, di ba, tayo ng, may concrete din na, ilang hollow blocks, then, yung iba kung may pera na ay gagamit din ng steel bars. Pero kung wala, syempre yung bamboo. Tapos yung roofing, pwedeng gagamit tayo ng galvanized, corrugated galvanized iron, o kung hindi naman yung nipa. Ayan, nipa, tapos kogon. Yung iba nga, coconut, lang siya, simple, millings, yun. Ano po? Kaya ito. So, yung mga pagkain naman ay manggagaling sa ating mga itatanim. Ano yun? Yung mga fast-growing and high-protein legumes. Nasambitan na natin nga kanina, yung paggamit ng Madre de Agua or Tricantera. Isa yun. Yung mulberry, indigofera, flementia, ipil-ipil. Saka sa pagtanim nito ay pwede rin tayong gumamit ng yung sinatawag nating by rows. Then i-maintain natin siya sa hanggang 1 meter lang. Bakit natin i-maintain na hanggang 1 meter ang height? I-maintain natin sa 1 meter ang height kasi para kahit bata ay kayang pumutol. Halimbawa, itong isang row ay lahat indigofera. In between roses, yung rose na yon sa baba ay magtatanim tayo ng mga creeping o yung parang cover crops. Halimbawa, kamote. Halimbawa naman yung mani-mani. Yun. Then marami pang iba. Centrosima. Yan ang inaano natin para ma-maximize mo ang area. Yan, by rows. Then, halimbawa, ngayong week, ang puputulan mo ay yung Madre de Agua. Then, sunod na week, ito namang ipil-ipil. Hindi yun sabay-sabay. Para, kumbaga, all year round ay meron tayong pagkukuran ng ating mga forages na ipapakain sa ating alagang hayop. Then, ang isa pang benefits ng organic hog raising ay nare-recycle. Kung baga nagagamit yung mga beddings, halimbawa nagbenta ka na, nagagamit mo yon as pwedeng gawing organic fertilizer. Sa pamamagitan kasi ng paggamit ng rice hulls, sawdust, then yun ang gagamitin natin. Nababawasan yung paglabas ng methane gases or ammonia. Kasi, on the process, pag umihi, yung ating alaga, di ba sa dulo, yung may pala yung ating baboy. Halimbawa, ang ating baboy ay masasanay na sila na doon lang sa dulo sila magpupupo o magbabawas. Doon lang sila palagi. Then, yung ihi, which is yun ang masyadong ang amoy, kasi nga, yung natin ay soil o lupa, ma-absorb yun. Naturally, na-absorb yun ng lupa, kaya walang masyadong amoy. Kaya nga sabi natin, na-eliminate o na-minimize ang methane emission. Kaya, yan. Then, naman, ang isa pang, benefit sa paggawa ng o pag-raise sa organic hog raising ay yung mga indigenous and effective microorganisms. Gagamit tayo ng FFJ, siguro napag-aralan na natin yan, yung fermented fruit juice, fermented plant juice, fish amino acid,
yung indigenous microorganism, ano po, yan. Effective, yung EM, yung effective microorganisms, then marami pang iba na ginagamit, hindi lang doon sa ating mga alagang plants o pananim, kundi dito rin ay gagamitin natin sa ating mga hayop. Kasi halimbawa, yung fermented plant juice, di ba yung plants ay yun, doon marami nakukuha mga vitamins, ano, yan. Yung sa fruits naman, yung mga iba rin, minerals, meron din doon. O, kaya yun, ihalo lang natin yun. Di ba yung ano natin mixing is 20 ml ng mga concoctions ay ihalo sa 1 litrong tubig na pwedeng ihalo mo sa pagkain o ihalo mo sa painom ng ating baboy. Oh. Bakit sinasabi pa rin natin ang pag-aalaga ng ating organic hog ay nakakabawas or mitigating solution for climate change. Oh, bakit? Diba, yung emission ng ammonia or sinatawag nating greenhouse effect. Kung halimbawa, marami ang ammonia, yun, naiipon yun, then nakaka-pollute. Hindi lang sa tubig, sa paligid, sa ating kapaligiran. Ano po? Kung halimbawa naman yung waste water natin o saka yung ating mga solid waste ay pumunta sa ating natural water system, ano po, halimbawa sa creek, sa rivers, then kalaunan ay napupulyot. Ngayon, dito sa ating organic hog raising ay mababawasan yung pollution. Bakit? Yung nga, mababawasan yung yung tubig, gamit ng tubig, yung water conservation. Kasi wala nga tayong gagamiting masyadong tubig, pwera lang sa inumin nila. Kasi no bait technology. Hindi mo papaliguan. Kaya ibig sabihin nun, from paglagay mo ng hayop hanggang i-harvest mo, ay hindi mo siya papaliguan. Anin mo lang siya. Palagi lang may tubig. Kumbaga all day round, mayroon din yung tubig available na malinis. Yun lang. Doon lang ang para kung gustong minom ng ating hayop at medyo nainitan siya, mayroon siyang source of water. Yan. Hindi no need na paliguan mo pa siya. Yan. Yan ang sinasabi natin sa organic farming ay isa itong magiging solusyon sa climate change. Papa. Then sa naman, dito nga sa pag-alaga ng ating hayop sa pamamagitan ng sinasabi ting organic o yun, doon sa kinasanayan noon na ating mga ninuno ay dapat pwede rin tayo makadevelop ng innovation and eco-friendly way of raising pigs. Ano na ang sinasabi kong innovation? Sa sinasabi nating innovation, di ba, itinuro natin na ang isa sa mga kailangan sa beddings ay yung soil. Yung soil Tapos yung rice hull, yung sawdust, then yung dried leaves, kung ano lang ang mga available na doon, at saka yun ang ating gagamitin. Kaya sabi natin, pwede tayong mag-innovate kasi kung yung halimbawa, i-trial natin. Marami tayong halimbawang sawdust o rice hull. Huwag na nating lagyan ulit ng ating soil. Di ba nagdig tayo ng 1 meter deep? Nagdig. Then, pwede innovation ay huwag mo nang haluan ulit ng ganyan, ng soil. Puro na lang rice hull or sawdust. Pwede rin yun. Try nyo. Pag kayo na ay nag-venture na into organic farming, itry nyo yon. Pero as of today, yung yun ang pinaka-main ingredients ay yung soil, rice hull, sawdust, carbonized rice hull kasi yung sinabi natin carbonized rice hull, kasi yun, nakaka-minimize ng odor kasi carbon. Ang carbon is
absorb ng moisture. Kaya yung ano niya, yung iniimit na amoy ay medyo nare-regulate, nababawasan. Yun, ano po. Kaya ating pong tandaan na kung halimbawa na kalimutan nyo, pwede nyo rin balikan yung, yung ating pagtuturo sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw doon sa ating mga lektura. Ano po? Then, ang isa pang paraan nito ay yung ang isang magbababoy na ng organic ay gagawa siya ng sarili niyang organic feeds. Ito, ano po, yung feed ingredients ay pwedeng sasabihin natin binili mo kung halimbawa wala ka, halimbawa yung copra meal, yung ground corn, yung rice bran, no. Pero yung ibang ingredients, halimbawa gaya ng ipil-ipil leaf meal, hindi ka na bibili, gagawa ka na lang yung tricantera o madre de agua, yung halimbawa yung copra meal naman, halimbawa walang-wala yung yung sapal, ida-dried mo siya, then isasama mo, yun. Kaya ito ang sinasabi natin, gagawa ka ng sariling feeds, Then, yung source of vitamins and minerals, yung fermented fruit juice, tapos yung fermented plant juice, plus yung fish amino acids and IMO, yun. Doon ang mga sources ng antibiotics, vitamins and minerals, Ayan. Sunod naman ay alam mong na fresh, di ba? Pag sinabing natural hog farming or organic hog farming, magtatanim ka. Prior pala po, bago tayo mag-alaga, kailangang magtanim na muna tayo. Halimbawa, magtanim na tayo na ating malunggay, magtanim na ating ipil-ipil, yung madre de agua, yung madre de cacao, mulberry, po. Kasi yung kangkong, 'di ba? Yung upland kangkong. Pwede 'yon. Mga vegetables na yung scrap o yung inaalis mo sa ibebenta mong mga vegetables ay pwede 'yon gamitin. Yung mga nasambit kong high protein legumes ay iyon ang pwedeng source na rin ng ating paggawa ng fermented plant juice. Isa pang napakahalagang source ng potassium ay yung banana. Halimbawa, mga tanim kayong banana, yung trunks niya ay pwede mong gawin na as fermented plant juice. Then pwede rin as raw. Yung trunk ng banana ay isi-shred mo o i-chop mo and ibibigay mo sa alaga mo parang yung parang snack time niya. Yun. Pwede mo rin siyang ibigay. Since nga sinasabi natin eco-friendly or environment-friendly ang ating pag-aalaga, itong ating babuyan ay pwede ilagay mo lang sa iyong bakuran. Minsan nga doon sa isang nasa urban o kung malapit sa syudad, ginawa niya ang organic hog raising. Kasi hindi masyadong nangamoy. Kasi nga hindi mo papaliguan. Wala ka ng problema kung saan mo papapuntahin yung tubig, hugas tubig, hinugas doon sa iyong babuyan. At kung yung yung waste niya, yung pupo o yung manure niya ay little by little na i-incorporate doon sa mga rice hulls or sawdust. Halimbawa kayo nag-raise na kayo nito, ay ma-observe nyo na yung ilinagay nyo, mga after 1.5 2 months, medyo mangingitim-ngitim na siya. O pwedeng dagdagan mo na naman ng yung mga minix mo na sawdust, rice hull, carbonized rice hull, soil, saka yung IMO. Plus salt, idagdag mo ulit yon para gaganda naman ulit ang baboy nyo. Pero
pag ano nyo, pag-alaga, huwag kayong mag-isip na, kasi minsan parang mangingitim siya, parang kulay putik na. Pag at the time na ibebenta mo siya ay papaliguan mo. Yun ang time na papaliguan mo. Pero sa labas na po ng iyong pig pen. Pero mula-mula sila, pinkish in color. Kaya wala siyang pinagkaiba doon sa commercially reared o yung commercial housing na yung pag-aalaga. Ganun yun. Ano po? Sunod naman ay sa pag-aalaga ng organic hog, ano po, ang mga magbababoy o tayo na consumer ay ma-assured o alam natin na yung pinagkunan natin ng ating kakainin ay maganda, ay galing sa malinis, good. Then magkakaroon tayo ng malaking income. Ang niya, yung meat ay safe. O kumbaga, kasi alam mo malinis. Alam mo kung paano mo siya pinakain, inalagaan. Then, masarap ang kanyang meat. O tinatawag natin yung pork. Di ba? Pag sinabi natin pork, kasi iyon na ang meat ng baboy. Pork na siya. Kaya, hindi tayo manghinayang na ituro ito sa ating mga farmers na sa pag-aalaga ng baboy at sa organic hog ay nabawasan ng halos 30% ang cost of feeds natin. Yun. Kasi most of yung production cost ng pagbababoy ay nasa 80%. Yan. Pag naggumawa ka ng feeds na organically prepared ay mababawasan na hanggang 30%. Yan. Ating tandaan po na kailangan unang-una ay magtanim muna tayo. Kasi po yung mga fodder trees natin, yung malunggay, trichantera, mulberry, ipil-ipil, mata de cacao, ay pwede ng fencing at the same time source of feeds ng ating mga baboy. Kaya yung sinasabing, fodder trees fence, And then ito pang ang isang pa nitong organic hog production ay yung win-win system na nabe-benefits ang farmer, ang consumer, yung environment, saka yung neighborhood. Paano natin masasabing mabe-benefits ang farmer? Una ay bababa ang production cost, tataas ang kita. Yung consumer naman, assured siya na wala yung mga antibiotics or synthetically prepared na vitamins, minerals, galing lang yun sa ating mga pananim. Then, sa environment naman, paano natin masasabi na maganda ang raise ng ating hog? Kasi, sinasabi natin environment friendly. Kasi yung emission o ng methane gas saka ammonia ay mababawasan. Kasi ito ay naturally na-absorb ng lupa na nasa ilalim ng ating beddings. Di ba yung ating beddings ay 1 meter deep. Then, yun, na-absorb yun hanggang doon sa pinaka-soil base. Then, wala na siyang masyadong masamang amoy. Sa neighborhood naman, hindi sila magagalit sa iyo. Kasi nga, wala silang maamoy na masama. Walang masangsang o masamang amoy na kanyang makukuha sa pag-aalaga mo ng iyong baboy. Yan. Kaya, hindi kayo magkakagalit-galit ng iyong mga kapitbahay. Kung baga, magiging friend kayo. Then, pag palasahin mo, ito ang lasa ng ating organic hog. Then, ma-encourage mo siya na siya rin ay mag-alaga. Yan. Ngayon, bumalik tayo doon sa ano ba ang hog raising sa Pilipinas. Ang hog raising sa Pilipinas ay kung 100% ang population ng alimbawa 100 na hogs o baboy, 70 or
or 70 nun ay inaalagaan galing sa backyard. Doon sa mga ating mga backyard. And 30% yun lang ang inaalagaan sa commercial. Ano po? Then yung pagbababoy ay sinasabing pangalawa sa highest agricultural commodity, pangalawa sa rice in terms of production. Ano po? Saka ito ay parang kasing ano rin ng, 'di ba yung palay natin ay halos lampas 3 months. O yun. Ito rin ay halos 3 months. Kaya kung pwede kang ng 3 times sa fattenings, 3 to 4 times per year. Then, namamaximize mo yung area. 'Di ba? Yung halimbawa, yung yung in-compare mo sa rice, yung rice halimbawa 1 hectare, ilan lang yung mga twice a year ang cropping. Samantala, ang pagbababoy ay kaunting area lang. Imagine, sa kaunting area, sa 2 square meter per head per pig, makaka-raise ka na within 3 months lang. Pwede nang ibenta. Ano po? Sinasabi nung 2008, sa statistics, mayroong 10 million backyard hog raisers in the country. Sa buong Pilipinas po, 10 million backyard raisers. Pero ito ay bumaba nung 2013. Kasi yung high cost of feeds. And nung 2020, nagkaroon ng ASF sa Philippines, medyo bumaba pa ulit. Kaya sa ngayon, ang isa sa mga problema ng ating mga magbababoy ay yung stocks. Saan kukuha ng stocks para alagaan? Maraming gustong mag-alaga, ang lang ay kulang ng stocks. Kaya po, medyo bumaba ang natin ngayon, production yung nag-aalaga ng ating baboy. Then, sinasabi pa rin na kahit mamumura o magmahal ang karne ng baboy ay malakas ang demand. Ano po? Kasi sa local market natin ay preferred nila yung pork. Kasi halimbawa, yung pera mo kakaunti. Yung naman kasi yung isda, pag bumili ka ng isda, ay yung 1 kilo mo, baka isang kainan lang ng buong sa family of 4. Samantala kung halimbawa karne, pwedeng hatiin niya yung 1 kilo, yung pork hatiin mo 1 kilo, yung kalahati, may sahog, yung kalahati adobo. O di pwede ng dalawang rin yun. Kaya yun, mas preferred nila at saka kulang ang sayang. Kaya minsan wala nang natira para dun sa alagang aso. Yan. Kaya mas preferred nila ang pork. Then sa naman, bakit gusto nating alagaan ang ating baboy sa pamamarang organiko? Kontra dun sa commercially prepared feeds. Kasi kaunti lang naman ang pagkakaiba, sabi nga, sa pag-aalaga. Then, pero yung yung presyo, yung live weight, pag ibibenta mo ay halos magka presyo o minsan nga mas preferred na nung mga consumer, mas mahal. Kasi pag tumaas ang demand, kakaunti ang supply, tataas yung price ng ating organic hog. Ayan. Kaya, kung ay pagdating ng mga, di ba, mga health conscious na ang ating mga, ngayon, lalo yung mga kagaya kung nasa, mga SC na. Yun. Mas preferred na your organically grown. Kahit hindi siya native. Sabi noon kasi mas gusto pag native. Ngayon, kahit hindi native, basta organically grown, palaki mo na organic siya, ay mas gusto na nila yun. Then, mas mataas rin yung potential for export ng ating organic pork.
Then yung organic processed pork, yung organic processed pork meat ay maganda rin yung demand. Nagiging malaki na nagiging popular na. Na kasi yung shrinkage, yung sinasabi natin kasing shrinkage, halimbawa, magluluto ka ng 1 kilong pork, yung karne. Pag naluto mo, halos kakaunti lang yung nabawas. Samantala kung commercially prepared, ay commercial feeds ang binibigay mo sa alaga ay minsan napakataas ng shrinkage. Minsan umaabot pa yun ng 30% shrinkage. Kasi noon may mga na yung feeds pa lang yun ay grabe yung growth promotant. Pag mataas o marami yung growth promotant, ibig sabihin, batang-bata pa rin yung baboy mo, ang kala mo ang laki-laki na mabigat. Pero yung sa consumer part ay logi. Kasi yung 1 kilo mong laman o pork ay magsishrink. Kung luto na, halos hindi na aabutin ng 60% or yung 1 kilo na 1,000 grams, magiging 600 grams na lang. Kaya samantalang yung ating organically grown pigs ay siksik sa laman. Saka yun, ang shrinkage niya ay kakaunti. Ay maliit lang ang margin. Kaya yun, ang gusto rin yun ng ating mga magpa-process. Kasi ang shrinkage niya ay kaunti. Kaya yung tagagawa nating mga tosino, longganisa, bagnet, tapa, ay preferred na rin yung ating organic hog produced. O ano raw yung talagang pag ating ginamit o inalagaan niya na ang isang baboy ng inorganically, yung sabing commercial feeds, ano ang mga katotohanan na medyo mahirap talagang natin. Kumbaga, isip-isipin, na napakataas talaga ng production. Imagine, 80% ng production expenses galing sa commercial feeds. Then, ang ibang mga backyard raisers, tumigil sa pag-alaga ng baboy noon, pag commercial feeds. Unang-una nga, 80%. Ang isa sa mga natin, bakit sila tumigil? Tumaas yung business, kumbaga medyo nalulugi. Nalulugi? Kasi yung cost of piglets, cost of feeds na napakataas, then yung napakababa naman ang presyo ng live weight, saka yung yung meat. Kaya nila noon na para halos sa isang baboy, pag commercially fed siya ng commercial feeds o pinakain mo ng commercial feeds, ay halos sa isang baboy ay magiging 500 lang pesos per head ang kita mo. Di na dun kasama yung cost ng pag-aalaga, cost ng kaunting kuryente, cost ng tubig, kung isasama mo lahat-lahat, pati labor ng mga bata o ng nanay o ng tatay na nag-alaga, ay halos wala. Kaya isa yun sa mga itinigil ng ating mga raisers. Then yung mga isa pa, pag nag-alaga ko ng commercial, yun, may mga complaints yung neighbor natin. Diba? Sabi na nga natin, pag commercial feeds ang gamit natin, yun, magko-complain ang ating mga kapitbahay. Sabi nila, yan. Ang natin? Ang baho niya, ang layo pa, naamoy ko na. Ano ba yan? Si kumari niya, nag-aalaga. Yun. Sabi niya, irereklamo natin yun. Pupunta ako kay Kagawad. Sasabihin ko, Kagawad, bakit sabi naman kay kumare, yung alaga niyang baboy, ang sobrang
baho. Yun. Isa yun sa mga itinigil ng ating mga magbaboboy para wag na silang magkaroon ng kaaway. Then, isa pang masakit na katotohanan pag tayo ay nag-alaga ng baboy na sa pinakain ng commercial feed, saka yung beddings ay sementado, yun, hindi nagkakaroon ng environmental hazard. Paano? Sabi natin na paano nagkaroon ng environmental hazard? Kasi nga, una, yung pupuntahan ng hinugas na tubig, nakasama yung yung manure. Diba? Saan yun pupunta? Kung wala kang ginawang Poso Negro o wala kang biogas, ang mangyayari kung malapit ka sa creek o sa bodies of water, sa river, doon mo papupuntahin. Doon. Nagiging polluted na ang ating mga tubig doon. Kaya sabi natin, isa pa yun sa environmental hazard. Po. Then yung mga chemicals, antibiotics na synthetic na nandun sa ating feeds, hindi naman lahat yun ay nadadigest o nabuburn out. Po. Kaya yung iba nun ay sumasama, pumupunta dun sa waste ng ating alaga. Kaya yun, pag pumunta yun sa waste, halimbawa pumunta dun sa lupa ng ating tataniman, nagkakaroon na doon ng mga, sabi natin, yung mga, mayroon siyang effect doon sa lupa, na masamang effect yon. Kaya, mas maganda tayo sa organic farming. Then, isa pa, doon sa commercial raising ay high maintenance cost. Siyempre, sinasabi natin high maintenance cost kasi labor, water, electricity, medicine, etc. Kasi halimbawa yung labor, unang-una yung labor. Sa commercial feeds, needs mo maglinis. Kung halimbawa, wala kang pressurized water, papasok ka pa sa kulungan, then lilinisin mo, magwawalis ka, maraming tubig kang kailangan. Yun. Dapat kailangan umaga't hapon lilinisin mo. Samantalang kung sa organic, wala. Hindi mo siya lilinisin, doon lang sa dulo, doon lang siya ng kanyang manure. Yun. Pangalawa, yung water, yun. Na-save mo yung water. Kasi pag, doon sa commercial or your conventional, I should say, conventional way of rearing hog ay, makitubig. Kasi yung paglinis nga. Samantalang sa organic hog ay, ang gagamitin niyang tubig ay pang-inom lang. Iinumin lang niya. Yung electricity, paano mo masisave? Kung sa conventional type of rearing o pag-aalaga ng hogs ay pag masyadong malamig, palagi kang may ilaw. Lalo dun sa mga piglet. Samantala, pag yun sa organic hog, yung nag-a-adapt. Halimbawa, yung rice hull. Pag masyadong malamig, naiinitan, mainit yun. Yung masarap matulog doon ang ating mga alaga. Kaya no need na may electricity siya. Unless lang na kung talagang bagong manganak o big pa lang siya. Pero habang growers na siya, no need na yung ating electricity. Then, pa ang nabawasan mo sa medicine? Natalakay na nga natin na yung medicine o yung synthetic ay hindi na tayo bibili. Kasi yung mga ginamit natin sa paggawa ng FPJ, FJ, FAA, ay nandun na yung mga gamot. Kasi pag may vitamins, may minerals, hindi sila magkakasakit. Kaya sa aking experience, wala pa akong
kasakit na baboy doon sa natural hog or sa organic hog raising. Wala pang ako na nagkasakit yung aking baboy. Ano po? Kaya pag kayo kung hindi yung iba diyan hindi pa nagtatry sa pagkatapos natin pag-aaral then kayo ay magiging competent na. Ano po? 'Di ba? NC2 kayo. 'Yon. May ka na kumbaga may arm ka na para gawin yun at magiging ka sa sarili mo, kumbaga, kampante. Ito kaya ko na itong gawin. At pag ginawa mo, yun. Di ba sabi natin dun sa unang talakayan na minsan, kailangan natin maging innovative. Kung ano nating naisip na mas maganda, yun ang ating gawin. Yan po. Now, then, bakit raw kinakailangan nating umalis sa inorganic patungo sa organic na pamamaraan ng pag-aalaga from conventional to organic hog raising. Bakit raw? Yun. Sa pamamagitan ng pag-shift, yun nga, unang-una, nakita natin doon sa gastusin. Yung sa beddings, di ba yung pag-concrete beddings, anong kailangan doon? Kabilya, o steel bars, steel bars, pa yun, semento, gravel, yan. Then yung soil or your sand, kasama pa yun. Yung labor pa sa paggawa nun. Then hindi pa siya maganda para sa ating alaga. Sa pag-shift from conventional to non-conventional, ang non-conventional, ito na ang organic hog production, ay na-improve yung ating income. Nadadagdagan. Nadadagdagan ang farmer's income. Kasi nga, paano madadagdagan? Yung ginamit na beddings, after harvest ng ating mga fatteners ay magagamit para maging materials for organic fertilizer. Then, bakit tayo maglilipat from conventional or inorganic hog production to organic hog production? Ipopromote natin, ipopromote ang safe and healthy food. Paano natin sabing safe? Kasi ikaw mismo, na inalagaan mo, alam mo, yung mga sources ng, yung pakain, na nandyan lang sa paligid. Wala siyang, hindi in-spray ng mga pestisidyo. Yan. Saka, alam mong healthy ang kinakain mo. Wala siyang sakit. Hindi siya double dead o hindi siya kinatay kasi may sakit. Kakatayin mo siya, kinatay mo kasi tama na sa edad, saka gusto mo, pwede ibenta mo, yun. Kakainin mo yung safe and healthy food. Yun. Then, isa pa, bakit tayo magsishift? Yun. From conventional to organic hog production. Diversification of revenue stream. Paano na-diversified yung revenue, yung income? Sa inorganic kasi o your conventional, sobra-sobra ang gastusin mo sa pakain pa lang, sa medicines, dan sa mga supplements. Samantalang sa organic hog production, yung ibang gastusin na ilalaan mo sa antibiotics, sa vitamins, sa minerals, ay pwede nang magamit mo sa ibang pagkakagastusan. Halimbawa, pwede nang maibayad sa bills ng kuryente. Yun. Kaya sabi natin, may diversification of revenue. Then, environmental protection. Ito ay paulit-ulit natin sinasabi kasi nga, kung hindi natin ito paulit-ulit sabihin, paano natin maaano ang ating mga kung mai-encourage ang ating mga magbababoy na mag-shift. Kaya, yun. Ipapaliwanag na naman natin yung environmental protection na hindi magkakaroon ng masyadong hazard o
masamang epekto sa ating kapaligiran. Yan. Then, isa pa, yun ang neighborhood friendly enterprise. O, bakit? Sinabi nga natin, friendly kasi hindi ka na irereklamo, hindi na pupunta yung kapitbahay doon sa kagawad o sa kapitan na para doon kayo mag-usap-usap na tumigil ka sa pag-aalaga ng baboy. Dito sa organic hog raising, hindi na siya magrereklamo. Baka siya ay ma-encourage subang mag-alaga rin kasi yun nga, hindi siya maapektuhan sa amoy. Kasi yung ng pollution ay yung sa amoy. Pag naamoy mo masamang-masama, tapos yung langaw, di ba? Pag masyadong marumi, hindi na lilinisan yung babuyan, pwede malangaw. Doon sa organic hog production, wala po. Kung mayroon man langaw, very, very, very minimal. Yun po. Kaunting-kaunti lang talaga. Then, itong pag-aalaga ng baboy na organic ay makakasama na tayo dun sa sinasabi ng Asian Economic Integration. Na tayo ay pwede na nating maikompete ang ating mga baboy sa world market na ito ay inalagaan na ganito, na malinis, safe, at yung walang mga synthetic na gamit as antibiotics or yung mga vitamins and minerals. Kasi kung ang mga scientists, kinukuha din itong mga synthetic na vitamins, minerals, and antibiotics doon din sa mga ating mga halaman. Kaya lang, on the process, may mga additives silang dinalagay para yung shelf life o yung ay kaya nagiging masama na. May mga toxins na masama sa ating environment. Yan. Ito na. Yung advantages pa. Doon pa rin tayo focus. Yun. Absence of irritating odor. Yun nga yung foul odor. Yun talaga ang pinaka sa pag-alaga ng baboy. Doon yung neighbor friendly tayo. Pag doon na tayo sa organic hog, wala nang masyadong masamang amoy. Then yung ating mga baboy, kadalasan hindi maingay. Kasi sabi ko nga yun sa'yo, yung pag alimbawa nag-alaga ka ng baboy, yung nag-alaga ka ng baboy na organically produced, yung beddings niya ay siya ng parang regulator, temperature regulator siya. Kasi yung rice hull, pag masyadong mainit, ang kapaligiran ay medyo malamig. Then pag masyado namang malamig sa labas, yung rice hull parang medyo maligamgam. Yun ang na-observe ko sa aking baboy na ganun, na hindi siya maingay. Kasi parang yung yung environment, ang sinasabi natin environment, dun mismo sa pig pens ay relax. Relax siya, kaya hindi siya maingay kasi hindi siya masyadong naiinitan, hindi naman siya masyadong nalaramigan. In case extreme ang heat, meron naman siyang water. Kaya mas mahalaga kasi yung water niya ay 24/7. Kumbaga, all the time, mayroon siyang inuman na tubig. Yan. Then, yung yung labor mo. Di ba, pag sa organic hog, medyo bumawas. Kasi di na kayo maglilinis na masyado. Kulang ang tubig na gagamitin. Kaya yung mga bata, pwedeng sila mismo ay magpakain ng ating mga baboy. Kaya yun, less laborious. Another ay,
mabibigyan mo siya ng natural food. At saka, yung halimbawa, yung mga baboy natin in the long run, yung iron supplement, nakukuha na niya yun sa soil. Kaya yung ibang minerals ay no need mo nang ibigay. Pero doon sa mga piglets, kailangan i-supplement pa natin siya ng iron. Sa organic naman, yung iron sa ating ano naman yun, kung baga, hindi siya binabawal. Yung pagbigay ng yung supplement lang. Saka yung bakuna nga, hindi rin yun bawal doon sa organic agriculture. Kailangan alam din natin yun. Ano po? Kasi pag halimbawa natanong tayo ng ating mga clients, yung ating mga farmers na pwede ba na yung halimbawa ngayon, halimbawa naman magkaroon na ng yung sa ESF, kung magkaroon na ng bakuna, di yun bawal. Kaya as of now nga, wala pa rin bakuna tayo sa ESF. Yan. Then, ito namang sa organic hog production, ang ating baboy ay parang nagkaroon siya ng natural habitat. Yung kapaligiran niya ay parang yung mga sinauna lang, nung mga panahon, yung basic nga, na pwede siyang magdig, pwede siyang mag-rooting, yan. Kasi instinct or talagang yun na ang kinaugalian ng baboy. Yung nagdidig siya, tapos yung nagro-rooting siya, inaano niya yung talagang yung lupa. Samantalang kung doon sa commercial or inorganic way of farming, ay wala. Kasi yun, sementado. Kaya ito ang isa sa mga advantages. Then, nasabi na rin natin na yung beddings o yung pinagtulugan niya ay magagamit as source of materials for fertilizer. Then, it produces more lean meat. Kaya sabi ko nga kanina, natalakay na natin, na yung lean meat or yung shrinkage or yung yung kumbaga yung recovery from 1 kilo meat to 1 kilo cooked meat ay mas mataas yung galing sa organic hog meat, hog produce. Kasi yung lean meat niya ay mas makapal. Kulang yung masyadong sobrang taba at sobrang tubig sa kanyang katawan. Yan. Ngayon, paano naman natin masasabi na mas mapaparami natin yung profit o yung gain o ganansya, di ba? Dapat, kasi sa pag-alaga ng baboy, ang isipin na natin, hindi lang yung nag-alaga tayo, alkansya or savings, ang iisipin na rin natin, dapat profit. Ano po? Ano ang ating profit? Paano natin madadagdagan ang ating profit? Ang isa sa mga pamamaraan para madagdagan ang ating profit ay nasa feeds, di ba? Kaya, dito sa organic hog production ay magpo-formulate o gagawa tayo ng sarili nating feeds. Then, fini-ferment yung feeds na yun. Kaya pag nag-ferment na yung feeds, ang tawag na natin doon ay silage. Fermented. Anong objective ng fermentation? Partially fermented feeds. Yung fermentation ay nag-i-aid na yun ng digestion. Kung baga, partially na lumambot na, highly palatable and highly digestible na yung fermented silage or fermented feeds. Yun, ang pinakaano doon. Remember na parang kung ba tulong sa digestion na yun. Pag sa yung fermentation. Then, dapat magtanim tayo ng marami
plant a lot of forage crops. Ano yung mga sinasabi nating mga forage crops? Balikan na naman natin. Yung tricanthera o Madre de Agua, then yung mulberry, Madre de Cacao, ipil-ipil, malunggay, kangkong, yan. Yung mani-mani, at indigofera, flementia, at marami pa pong iba, no? Na later, pagpunta tayo dun sa part na yun, ay may rin natin yun. Matatalakay. Yan. Magtanim tayo ng marami nun. Then, kung halimbawa naman, isa pa ay utilize vegetable trimmings or rejects as feed ingredients o as feed supplement. Yun sabi ko, halimbawa, nagtanim ng pechay, hindi nyo naman talaga in-spray ng pesticide, yung mga trimmings noon, halimbawa, ang palaya, yung mga reject, pwede yun, i-chop, ipapakain. Ano pa, yung okra, yung carrots, yung kangkong, pwede yun, ibibigay natin sa ating baboy. Kaya, sa pamamarang yun, mababawasan ang ating feeds na commercial. Yun ang ating claim. Kasi, mababawasan yung ating bibili ka ng, at yung yung rice bran, yung copra meal, yung corn meal, lalo na kung nagtanim ka ng mga yun na organic din. Yun. Then, isa pa ay convert hog waste into organic fertilizer for plant use. Kumbaga, ibinabalik natin. Di ba yung mga kaya yun ang symbiotic relationship na sinasabi natin ng ating mga tanim saka yung mga hayop. Kasi, nagtanim ka ng mga halaman para ipakain doon sa ating alagang hayop. Then, yung waste naman ng ating hayop, as fertilizer, ibabalik mo na pataba doon sa ating mga tanim. Yun. Kaya, doon sila nagkakaroon ng magandang relasyon. Kumbaga, ibabalik mo yung kinuha mo sa kanya, pero ibabalik mo rin siya in other form. Yun. Ano ang tawag natin, ang sinasabi natin silage? Yung sinasabing silage ay yung livestock kimchi. Ang sinasabing kimchi ay Japanese term na fermented. Yung sinasabing fermented. Silage is a process of mixing different kinds of forages and vegetables using anaerobic fermentation. The advantages of fermentation are the following: preservation of raw materials, detoxification, improved digestibility, and nutritional value of raw materials goes up. The textures of silage is pickled sweet smell. Ano raw yung silage? Ang silage ay kukuha ka ng mga raw materials, raw plant ingredients, that sinasabi anaerobic, walang hangin, kaya isisilid ito sa lalagyan. Later, pag doon na sa natin topics na sa paggawa ng silage, matututunan natin ito. Ngayon ay nasa prelims pa lang tayo, sa mga preliminaries. Kaya doon, di ba sabi ko na rin na ang fermented ay na parang na-aid na yung digestion niya. Improve digestibility and nutritional value. Mas dumagdag yung nutritional value ng ating silage because gagamitan pa rin natin siya ng molasses or yung muscovado sugar. Yan. Kaya mas tataas. Then yung sweet smell, kaya kung baga gustong-gustong kainin yun ng ating mga baboy. Kasi masarap. Mabango. Yun. May sweet smell. Then yun. Sa pagpili na natin yung ibang mga gamit, yung
natalakay na natin yung, ano una natin natalakay? Yung kulungan. Ano-ano ang mga gamit sa paggawa ng kulungan. Oh. Then ngayon naman yung paano mo. Kailangan rin natin malaman kung ano yung mga breeds o klase ng ating mga baboy na aalagaan dito sa atin. Ano po? Una yung large white. Ito ay common. Kung baga, palagi tayong may nakikita tayo nito sa ating ano. Yung large white ay, siyempre po, ano siya? Puti, then, ang iba, ang tawag nito ay Yorkshire. Yung niya, yung tainga ay pataas. Yun, pataas. Then, adaptable na siya. Adapted sa Philippine condition. Yan. Then, ito ay mataas yung average daily gain. Ano ang sinasabi nating average daily gain? Halimbawa, kinuha mo siya 15 kilos na biik. At the end of 1 month, naging 25 kilos na siya. Di ba yung 1 month is 30 days? Kaya 25 minus 15, 10. Divided by 30, ibig sabihin, more than 300 grams ang ilinalaki niya araw-araw. Kaya yung sinasabi, yung large white ay mataas yung average daily gain. Na po? Kaya yun, isa yun sa pagpipili ng ating breeds ay alamin mo ano ba siya? Good converter of feeds? Siya ba ay ano ba ang average daily gain niya? Yun. Isa ang large white sa magandang lahi. Sunod naman yung durok. Yung durok ay kung makikita mo ay parang orange, parang brown na. Ang iba naman kasi ang term nila ay pula, mapula raw, pero brownish na medyo kumikinang-kinang. Ano po? Ito rin ay adaptable na rin sa Philippine condition. Yan. Kaya, yung iba naman sinasabi, mahogany red. Depende po kasi sa ang tawag yung paano nyo siya i-describe. Yan. Ito namang durok is a very good breeder. Lalo yung boar. Kaya kung pwede rin ang durok, ang boar nyo, ayan. Kaya kung minsan, mabibili nyo yung piglets, may may puti na may spot-spot ng brown. Kasi maybe yung pinanggalingan ay yung ama ay durok. Ano po? Kaya yun. Then, ang yung ears ay medyo droopy. Yan. Medyo pababa. Medyo pababa, pero erect. Yan. Hindi naman siya masyado talagang droop as in drooping. Talagang medyo pababaw na tumataas. Makita nyo naman ang picture ng ating dorok. Yan. Another ay yung landrace. Ang landrace ay puti ring lahi ng baboy. Karaniwan itong mga natalakay kong 3 breeds ay mga imported breeds. Pero naging adaptable na sila dito sa Philippine condition. Ang pagkakaiba lang ng landrace sa large white, ang large white ay erect yung tainga. Samantalang itong landrace ay drooping. Ano po? Pababa. Kaya makita mo, puti rin siya pero drooping. Ito naman ay magandang ina. Kaya magandang gawing inahin. May heavy milker. Kung baga, magandang magbigay gatas, saka may good mothering ability. Anong sinasabi natin good mothering ability? Ang sinasabi natin good mothering ability ay maganda siyang mag-alaga na kanyang mga biik. Yun. Maganda siyang mag-alaga na kanyang mga biik. Kaya, saka prolific breeder. Prolific, ibig sabihin, hindi na paulit-ulit yung pag-breed mo. At one time, talagang timing sa paglalandi niya, nabuntis agad. Yan. Ngayon naman yung P-train. Ang P-train, ito ay sinasabing, na siya, crossbreed. Hindi na siya
Pero ito ay muscular breeds of pigs na medium built, medium size, yan. O, kung titingnan mo ang niya, mas maganda yung lalaki niya, gagawin nating pampalahi. Kasi, para makuha yung kalakihan ng kanyang pangangatawan, para yun ang makuha, ma-inherit ng kanyang ng kanyang mga piglets. Yan. Ngayon yung punta tayo dun sa Philippine Native. Ang karaniwang tawag natin sa mga itim na baboy ay Philippine Native. Pero ito naman ay may mga pangalan. Pwede yung galing sa Ilocos, Berkhala, yan, Jayani, yun. Kung ano-ano pa na pag sinabing itim ay Philippine Native yan. Oh. Ang lang nito yung Philippine Native natin ay maganda rin ang price niya. Lalo kung siya ang gawin mong organic hog. I-treat mo siya o gawin mo organic hog. Ang lang naman ito ay hindi masyado siyang lumalaki. Not unlike nung mga imported breeds. Yan. Kaya ito, minsan tinatawag nilang Ilocano pig, Tagalog pig, yan. Yun ang ating native. Yan. Pero pag binag-breed sila doon sa puti, yun, ang tawag na nila ay mestizo. Ang isang katangian nitong native natin ay hindi siya masyadong maingay. Kahit siguro gutom na, hindi pa rin siya masyadong maingay. Not unlike yung mga imported breeds na talagang maingay pag gutom. Ito ay hindi masyado. Akala mo, lang siya, nagro-rooting, pero yun pala gutom na rin. Ano po? Yan, napag-aralan natin yung 4 na ay yung limang pinaka-common na breed sa ating bansa na nakikita natin or pwede mong mabili. Then, ngayon, paano naman kung halimbawa wala tayong breeders, bibili lang tayo ng piglets. Sa pagpili ng piglets, kailangan makita mo na unang-una, dapat pinkish in color, then, yung yung hair, shiny, hindi yung parang, yung mga matitigas na, kasi parang, na yun, kung baka sa edad na yun, mga magulang na, Then, naging stunted na yun, wag niyong bibilin yun. Dapat bright eyes, walang physical deformities, anong tinatawag natin physical deformities, yung may hair niya, tapos yung medyo pilay na kaagad, wag niyo bibilin yun. Then, bibili ka talagang pagtingin mo pa lang ay apparently healthy. Di ba yung apparently healthy, siyempre walang sipon, walang yung mga tuyong moot, ay yung mga tuyong sa mga, tapos yung mga kagat-kagat ng kung ano-anong lamok, dapat wala nun, malinis. Yan ang isa nating bibilhin. Yan, sa mga katangian. Ang binibigay natin sa atin yung, muna, yung kung baga yung general, kasi di natin may tatalakay dito yung buong detalye ng pag-aalaga ng hayop, kasi ang inibigyan natin emphasis yung sa organic hog production lang. Pero alam ko na interested kayo sa ating mga tinatalakay, kaya lang po medyo gawla tayo sa oras, kaya ang iba pang mga pamamaraan at tapos pa yung ratio ng ating gagawing beddings at iba pang mga topics ay sa susunod na naman. Sa ngayon po ay maraming salamat sa pakikinig at panonood. See you next episode po. Maraming salamat. Yan. So, maraming salamat, Ma'am Tess ng OPAG Kamsur sa pagtalakay regarding sa Racing Organic Hog. Sa susunod na episode po ulit, Ma'am Tess, para pagpatuloy ang ating talakayan. Yan, mga farmer enrollees, marami na naman ang dagdag kaalaman ang ating nakuha. Sa darating na Biyernes ay ipagpapatuloy natin ang talakayan sa Racing Organic Hogs. Napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat DA, PLGU ng Cam Norte, OPAG at ang 12 LGUs ng Camarines Norte. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, Chief ng aming IS section, Ma'am Prime,
At nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan Tusok. At syempre si Miss Joy Dean, ang ating admin staff ng IS. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod na Biyernes po ulit, 10 to 11 ng umaga po tayo. Same station. At syempre, makakasama po rin po ninyo ang inyong likod, si Kuya Mike, na nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and stay healthy. Let food be your medicine and medicine be your food. Sa OA, we are all okay. Diyos mabalos po.